Welcome to page 10! Oh my God, double digit na tayo sa Timo Talks. Palakpakan, palakpakan at naitaguyod ko siya. Palakpakan talaga. I never thought medyo malayo na yung nararating ng Timo Talks. Like medyo ano na siya, binge watchable na siya. So, ang galing at naiitaguyod ko siya so far. Like, ang galing. So, ayun, welcome sa page 10 of Timo Talks. Ayan. Welcome, 'di ba? At nabuhay tayo ng page 10 ng walang intro, walang OBB, walang anything. Like, wala, nagsasalita lang talaga ako. So, ayun, ibang setup na naman tayo dahil I am back in my hometown. Okay, so pag ito yung room ko, right? So, kapag yung iba, yun yung condo ko. Iba-iba talaga ang setup ng Kimotox kasi nga, wala lang, finifilm ko lang talaga siya, ganun. So yeah, welcome to page 10. So by that time na lumabas na to, nagsimula na. Okay, Friday kasi simula ng mga October takers at Friday yung release nito. So by this time around, nagsimula na ang board exam ng ating mga October takers. So sa mga live viewers, so sa mga like nanood agad nito, pag-pray nyo sila, pagdasal nyo sila. 'Di ba? Wish them wishes. Ano daw? Wish them wishes. So, ayun. So, ayun. Dahil may mga paparating na tayong mga papasok sa ating propesyon na mga panibagong batch of CPAs. Ayan. At hopefully, ikaw na October taker na nag-take nito ay makasama doon. Yan. Manifesting for you. CPA does for you. Ayan. So, ayan. Sana yung yung mga October takers na sinubaybayan ang Timo Talks from page 1 to 9. Sana yung next comment na nila ngayon is like, CPA na ako, ganun. Ay, probably hindi pala. Probably baka page 11 or 12 pa yun kasi another waiting pa pala for the result. So, ayun. So, sa mga susunod na episode pa pala, ayun. Okay, hindi pala instant yung result. But anyway, so, ayun. Simulan na natin yung diary. Simulan natin yung diary. Okay, so, wala nang patumpik-tumpik pa. So, ayan. Hi, we're halfway through na talaga. As in, nandito na tayo sa part ng diary ko na seryoso na na talaga, bandang March na, na lang, ilang days na lang before si Pale. So, ito na yung talagang medyo ramdam-ramdam na talaga. Today is Monday, March 17, 2025. 9:35 p.m. Hello! It's exactly 69 days till si Pale. Malapit na. But why do I feel so chill? Lapit na ako matapos sa completion phase, auditing and MS, onting topics na lang. Ang target ko is whole April and May for my mastery. I've plotted the lessons and target is matapos ko ang coverage by first week of April at least. Okay, so kapag talaga nagre-review ka, ang unang-una mo talaga matatapos is either auditing or MS. Kasi yan yung dalawa sa mga shortest coverage. Ayun, unlike yung RFBT tsaka FAR, yun yung mga topics naman na bahala na. Yun yung mga topics na parang, alay na talaga to. Yun yung mga, may mga topics na parang, prayers na lang talaga, ganon. Pero auditing and MS, dapat makumpleto mo talaga siya. Kasi mas onti siya compare with the others, hindi siya ganon kadami. Especially with the auditing, kasi sa auditing, alam nyo, gustong-gusto kong inaaral yung auditing nun, but that doesn't mean na mataas ang that doesn't mean na mataas yung auditing ko na. Pero gustong-gusto ko siyang aralin nun because sa auditing kasi, ano kasi siya, isang buong cycle mo siyang inaaral. Though may mga topics na hindi nakasama sa cycle, pero all in all, isang buong cycle mo siyang inaaral. So, habang inaaral ko siya, patagal ng patagal, nung una, medyo parang, ano ba to? Hindi ko talaga magets yung auditing theory na parang, hindi ko talaga alam ano ba tong binabasa ko to. Hindi ko talaga alam bakit ko binabasa to. Parang hindi nagme-make sense yung mga binabasa ko. Like, sobrang, ano ba ang substantive? Ano ba yung sampling? Ano ba yung ganyan? Parang nakakaano siya. Pero
habang nagtatagal, mas nagugustuhan ko siya, mas na-appreciate ko siya. Kasi nga since isang cycle lang siya, mas nabubuo yung concepts. Mas nagpapatibay yung mga other topics. Kasi nga pag inaaral mo tong topic na to, kailangan mo mag-look back sa mga last na topics. Kasi nga, may process siya eh. May cycle yung auditing process. So, ayun, na-enjoy ko siya. So ayun, yun yung nakakatuwa sa auditing talaga for me. Nung dulo parang mas lalo nang nag-make sense na parang, okay, kaya pala may ganun. Okay, kaya pala may ganito. Okay, now ko lang na-guess yung ganito. Kasi may mga topics may mga certain lessons kang aaralin na kailangan pa yung ganitong part para mag-make sense yung ganitong part sa una. May mga ganun eh. Kaya nung nasa dulo na, yung medyo pa dulo na ng auditing, medyo parang, it kind of makes sense. Ganyan. While in MS naman, medyo ano talaga siya, medyo mahirap, medyo ang hirap ng mga dulong topics talaga. Kasi yung mga dulong topics, yun yung mga financial accounting topics na yun. Medyo, yan na yung mga, working capital budgeting, okay. FS analysis, parang, di ba? Yan na yung medyo, So ayun, bakit nga ba ako chill? 69 days na nga lang, bakit ba ako parang ang chill ko nito? Samantalang nung mga ibang nakaraan kinakabahan ako kasi parang 3 months na. Pero bakit in 69 days medyo ang chill pa ni Timothy? Ayan. So, ayun. There's question. So, ayun. Importante din to. Ayan, di ba nga sabi ko rin here na parang by April or May, parang target ko matapos ng coverage. Importante din yan na ma-plot mo na yung coverage and ma-align mo na yung parang okay, dapat matatapos ako sa ganitong topics kasi magpi-pre-boards na to. Importante din yan. Importanteng masunod na yan by that time. So, parang mas strict na ako sa sarili ko nito kasi parang okay, dapat ganito siya matapos. Hindi na pwede yung parang ipagbukas, ganyan. Kasi, ano din pag natapos mo na yung buong coverage, ang after na nun is, I mean, depende naman to ha. Depende to sa mga iba-ibang tao. Pero ako, personally, so after ko matapos yung coverage, after nun, dun na ako yung mastery phase ko na. So sa mastery phase ko na, dun na ako yung nagsasagot-sagot ng mga madaming materials. Kasi nga, natapos na, nadaanan na yung coverage. So, yun na din yung recall mastery phase. Parang pinagsabay ko na yung recall mastery phase ko nun. Kasi yun na yung babalikan ko na yung mga first pre-board topics. Kung naalala ko pa ba yung mga ganito. Tapos with the mastery na parang okay, nasasagutan ko pa ba yung mga topics nung first pre-boards, yung mga ganun-ganun. So, ayun. Kaya parang dapat din, okay, dapat matapos siya by like April talaga para may mas time para makapag-prepare for the final pre-boards and the pre-week and all that. So ayun, so in my suggestion, if you're gonna ask me, mas maganda kung mag-allot ka ng time sa Actually, to be honest, sumabay lang ako sa schedule ng I think SIPAR ata hindi ako nauna sa SIPAR. Sumabay lang ako sa phase ng RC ko talaga. Yun lang din talaga siya. Tapos kapag ito, 'di ba ito, natapos ko na yung nito, yung auditing and MS nito. Parang ang gagawin ko ata is either aaralin ko yung mga hindi ko pa get sa MS. Alam ko, oo tama. Oo tama, ganun yung ginagawa ko. Ang ginagawa ko noon is, 'di ba, naka-plot yung schedule ko na Monday auditing, Tuesday MS. Auditing tsaka MS pa rin ako noon. Pero by that time, sinisimulan ko na siyang balikan na parang okay, auditing, okay, babalikan ko na yung mga first pre-boards, magsasagot na ako ng ganyan. So, nag-plot na ako ng mga materials na gagamitin ko. So, ayun, ganun yung ginawa ko. Pareho pa din siyang Monday auditing, Tuesday MS, tak, 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 far. Ganun pa rin, same schedule pa rin siya. Pero, hindi na klase na attendan ko noon, nagre-recall na ako ng mga bagay-bagay. So, ayun. Tapos, I think nung sa auditing nun, merong si Sir Roque. Super appreciate ko yung oh my gosh, ano bang tawag dun? Okay, sa mga si Parjan, can you guys comment kung ano yung auditing material? Yung before pre-board siya, before final pre-board siya. Basta merong binigay na parang list of questions si Sir Roque nun ng auditing na
mga ano na siya, parang compiled additional questions lang siya, pero naglalaman na yun ng buong topics. Kumbaga parang mini pre-week, gano'n. Parang baby pre-week siya, parang gano'n siya. Ang helpful nun, ang helpful nun. Tinapos ko yung mga ano, yeah, helpful yun. So ayun, may pa ganong ano pa kasi si Sir Roque after matapos yung buong coverage ng auditing. And super appreciate yun, super laking help nun sa akin with auditing. Ayun. If you're from Sipar. Okay, so let's go back to the diary. There's this question I've been asking myself during this review, and finally, I have an answer. Yes, I really need friends with a smiley face. Okay, so finally, nakuha ko na yung matagal ko ng question. So I've been asking this question since November, December, January, February, sa buong 100 plus days before the exam. Nalaman ko lang yung sagot nung March na, nung 69 days na lang before si Pale, nung nearly 2 months na lang before si Pale, dun ko lang na pinpoint that importante pala talaga ang friends during review. Okay, so ayun, nagkwento ko naman na sa inyo yung estado ko with all my ano. So mag-isa kasi ako nag-aaral nun sa SIPAR. Tapos yung mga main circle ko talaga is hindi kami pare-parehong RC. Tapos yung isa is online. So basically, wala akong nakakasamang friends physically every time kapag nag-aaral ako ng SIPAR. So you know, I'm a loner. But then, ayun nga, sinasabi ko nga sa inyo that I have other friends na nag-aaral sa Pinnacle, which is classmates ko sila. So, ayun. Classmates ko sila before na nag-aaral sa Pinnacle. Pero, hindi kami nagtatagpo kasi nga online lang ako sa Pinnacle noon. Pero sila, face-to-face sila. So, technically, ganun nangyayari. But, eto na nga. I think, okay, sige. Simulan na natin. Okay, so, ayun. I started going to Pinnacle to review because partially gawa na. So now, I have friends with me na to study together. Okay, so ang story kasi ng sa Pinnacle is for the batch. Ano bang batch namin? Batch 7 ba kami sa Pinnacle? Pero ayun, kami yung May. Kami yung May na batch. Okay, so sa Pinnacle kasi, kakalipat lang nila nitong January 2025 sa Sampaloc, Manila. Dati kasi nasa may QC yung old review center nila. Tapos kasi yung sa Pinnacle is whole building talaga siya specifically for Pinnacle. Hindi lang siya yung parang nakikirent ka lang ng ganitong floor with this building. As in, isang buong floor siya for the Pinnacle. So what happened was, there was delays with the building. So ang nangyari is, hindi doon nakapagklase ang mga face-to-face enrollees ng Pinnacle during the first few months of their review. So, ang nangyari nun is nag-school sila sa may Golden Success, which is tapat lang yun ng Pinnacle. So, ayun, parang nagre-rent lang sila doon. Kasi nga, yung building, there were some unexpected delays, mga ganto-ganto ganyan with all the, ano, hindi ko na alam yung ano, basta nakikwento sa amin, there are delays with happening. So, ang nangyari is na-late yung building. So, by this time, nung March, dun pa lang nagawa yung building. Tapos, partially gawa pa lang to ha. Partially pa lang gawa pa lang to. So, alam nyo, ang swerte ng mga Pinnacle babies ngayon, we were there nung binuo ang Pinnacle. We were there nung lupa pa lang siya. We were there nung mga panahon na ang study hub namin is yung 4th floor kasi 4th floor pa lang yung gawa. So inaakyat namin yon habang ginagawa pa lang siya tapos doon kami nag-study hub. We were there nung mga panahon na nagre-review kami tapos bigla kami may maririnig na we were there nung mga panahon na biglang nagba-brown out habang nag-aaral kami. We were there no mga panahon na biglang 10 PM na kakatok na si Kuya Benny na, guys, uwian na kasi ubos na yung gas. We were there when they built it. Girl.
Dati kasi dine-generator lang yung Pinnacle kasi may problem with the electricity. Tapos hindi pa ganong gumagana lahat ng aircons kasi nga syempre ginagas-gas lang siya. Pero luckily naman with kila Sir Brad kasi aware din naman sila with all the delays kasi unexpected din naman yun. Ganto, ganyan. Bumawi naman sila sa amin kasi everyday free snacks kami doon. As in like, hindi lang siya like parang cute na snacks ha. Like talagang ang dami naming snacks doon. Free coffee, tapos talaga may tasty bread, may palaman. Everything talaga, ang dami. Tapos minsan nagpapa-donuts pa si Sir. So ayun, bumawi naman sila kasi aware din naman sila with all that happened. So, ayun. Actually, kilala ko ni Sir Brad and close ako with Sir Nilo. So, hi po. Hi Sir Brad. Hi Sir Nilo. Ayun. Ayun, kilala nila ako. Ayun, nakausap-usap ko sila. So, ayun. Nakakatawa lang siya. Pero, super daming memories with it. So, ayun. Nakakatuwa siya. I don't know. Siguro nakakatuwa siya kasi I'm there with my friends. Tapos, oh my God. Batch, ano bang batch yun? May 2025. Alam nyo ba yung pinapatugtog ni Sir Nilo na song sa Study Hub? Tin, 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 tin. Alam nyo ba yun? Medyo trauma song ko siya. Like, minsan kapag tumutunog siya na parang, ayan na naman! Ayan na naman! Sinasabi ko yun sa mga friends ko. As in, trauma song ko talaga yun na parang mayroong pinapatugtog lagi si Sir Nilo. Alam ko ngayon hindi na nagpapatugtog sa Study Hub eh. Pero dati talaga may pinapatugtog lagi si Sir Nilo. Parang, it brings back memories. Yung tugtog na yon, yung ambience ng Pinnacle, yung red chairs, parang, that is the peak Pinnacle experience for me. Alam niyo, sino nakaka-relate sa akin? Ano bang batch namin? Okay, basta kaming May 2025 batch. May nakaka-gets ba? Okay, wait, nalihis na naman ako with the topics. Ang dami ko na namang nasabing anything. Okay, nalihis ako with the topics. Nasaan na yung Okay, so basically, ayun nga. So ganito ang ganap with the Pinnacle. So ayun nga, nagawa na siya, naging fourth. So, basically, nung time na yon, nag-aaral pa lang kami dun sa fourth floor. Dun sa pinaka-classroom, main classroom ng Pinnacle, which is yun nga, yung fourth floor, dun pa lang yung study hub nun. Pwede ka mag-aral dun. Parang after mo sa Golden Success, dun ka mag-aaral. So, ayun, pwedeng mag-aral dun. Tapos, bale, ang ganap is, ang sabi naman daw is kapag online ka, pwede ka namang mag-study hub sa Pinnacle as long as may ID ka. So, nag-purchase ako ng ID. Tapos, ayun, first time kong trinay doon, nagpa-postit ako with Natalia na sabi ko, Nats, baka pwede naman ako dyan. Parang pwede ako dyan. Una, wala pa akong ID noon eh. Wala pa akong ID nung una. Sabi ko, Nats, baka pwede naman ako dyan. Tapos ayun, pinasok ako. Tapos parang, oh my God. So, hi. Tapos that's my first time na nagkaroon ako ng friends with me na kasama physically na mag-aral together. Tapos parang, oh my God, this feels new. This feels new na parang may mga kasama ko nag-aaral. Tapos, it brings back memories. Naalala ko ang everything with my eyes. Like, wala akong script ngayon. Tapos parang, oh my God, bumabalik lahat. So, basically, ganun ang ganap. So, kasi nga, di ba, na-plot ko na yung schedule ko with the SIPAR. So, basically, Monday, Tuesday, panghapon lang ako. Pang umaga lang ako. So, basically, I'm free all with the afternoon. So, basically, ang ginagawa ko nun is, after kong mag face-to-face classes with SIPAR, pupunta ako ngayon ng Pinnacle para mag-study hub. Kasi, with the study hub, may mga kasama kong friends na, may mga kasama ako. Kasi sa CPAR, loner lang kasi ako doon sa study hub ng CPAR. Tapos kasi sa CPAR, wala kasing wifi. Ewan ko, may nag-comment nga from the past episode na may wifi daw yung CPAR. Pero, bago ba yun? Pero during our time, wala kasing wifi sa CPAR. Tapos, walang globe. Tapos walang signal ang globe sa CPAR, ha? Tapos, ayun. Tapos, din kasi, walang chargers sa SIPAR. Parang alam ko yung charger lang doon sa registrar.
So like parang kapag malolobat yung iPad ko para manood ng parang mga ano or like gagamitin ko lang iPad ko for the ano, kailangan ko talaga mag-power bank and medyo nahahassle ako with it. Pero sa Pinnacle kasi talagang may mga tore ng extension na pino-provide sila. Tapos may free wifi pa. So, mas easier. Oh my God, para ako nag-compare bigla ng ano. Hindi, pero ano, based on experience lang naman na okay. Tapos sobrang nagwo-work siya perfectly with me. Kasi yung sa Sipar is Kaiko Street yung Sipar, di ba? Okay, na-correct ako eh. Kaiko Street, tapos M. Hoxon. Hoxon. Ayun, Hoxon part yung sa Pinnacle. Tapos basically, magkaano lang sila, magkaganon lang. Like, kabilang street ka lang. So, punta ka lang sa kabilang street. So, super easy niya with me as someone na nag-double enroll ng RC na si Par and Pinnacle. Like, all of a sudden, it worked perfectly for me kahit di ko yun plinano. Kasi hindi ko rin alam, nung nag-enroll ako ng Pinnacle, hindi ko alam na lilipat sila sa Espanya. Tapos hindi rin ako familiar sa Espanya noon. So hindi ko alam na magkalapit. Tapos wala, all of a sudden biglang it all makes sense na ayun nga, kasing kalapit lang sila. Kasi may mga times pa noon na kunwari break ko sa Sipar, parang pupunta lang ako dun sa kabila. Para ako nasa kabilang campus. Tapos sabay-sabay kaming nagbe-break together with my Pinnacle friends. So ayun. So ayun, wala ang galing niya. It's like magic to me. Parang nung tumagal yung panahon, parang ay okay. Nag-work ang universe with me. Tapos ayun, okay wait nga. Okay, papakilala ko muna sa inyo ang aking mga friends with Pinnacle. So, eto mga bagong characters to with the story. So, si Natalia, lagi ko siyang nababanggit. Kasi si Natalia talaga yung parang siya yung reason kung bakit ako nakapasok sa Pinnacle kasi siya yung close ko talaga way before undergrad pa. Tapos yung mga iba ko ng friends is classmates ko na lang sila. Alam niyo yung pag classmates kayo, hindi talaga kayo friends together. Gets pa. So, hindi kami ganong nag-uusap talaga. So, ayun. So, si Natalia, nababanggit ko na siya before. Tapos, si Ali. So, si Ali, she is my classmate din. Tapos, si Pashona, hindi, sige, Andy na lang. Hindi ko na ano yung apelyido niya. Okay, so si Andy. Tapos, so sila munang apat. So, kami munang lima. Okay, kami munang lima kasi kami munang lima yung nag-study hub. Tapos sa mga susunod na episode, ang next characters na ay sila Lawrence tsaka si Rain. Okay. Next characters pa sila kasi hindi sila nag-study hub. So medyo wala kaming interactions. So si Rain, bara ko nag-ano ng story. So si Lawrence, classmate ko din siya pero hindi talaga kami close during the undergrad. Tapos si Rain naman is friend siya ni Lawrence pero si Rain tiga SLU siya. So yun ang combination namin together. So sila, two close friends sila way back pa pero hindi sila nag-study hub before. So medyo hindi ko sila nakakasama before. So ang nakakasama ko lang talaga is si Natalia, Ali, and si Andy. Ayan. So, ayan ang mga characters. So, ayun. So, sila muna yung una kong nakakasama with the Pinnacle. So, by the way nga, basahin muna nga natin siya. Now I have friends with Mina to study together and it felt a little easier for me. Every time umuwi ako, it's not that draining anymore. Kasi we chit-chat and laugh during breaks and at the same time, we always make sure to finish our to-do list every day. Hindi na ako nag-overthink mag-isa because I finally have someone physically to rant to kapag nahihirapan ako sa topic. It makes my review journey more bearable now. Maybe also, that's why I'm chill. Okay, so this is like the feeling pala. So this is the first time na nadama ko na feeling na, oh my God, this is what it feels like na magkaroon ng friends with review, like physically with review. Okay. So, kinaklaro ko lang talaga siya kasi I have friends talaga pero hindi kami magkakasama. So, ayun. So, kinaklaro ko lang like to have friends physically during review. Ayun. Ang gaan niya lang talaga sa feeling na magkaroon ng friends habang review. Kasi even yung mga short things na parang to have someone na magkakaroon. Kasi like,
every time during breaks, doon kami nag-uusap-usap. Tapos parang, ang hirap ng inaaral ko. Tapos kaya alam mo, nagagets ko yung mga tao na kapag yung sa quizzes na parang, oh my God, mababa ka rin. Mababa din ako sis. Nagagets ko yung mga ganong tao. Kasi kahit yung mga simpleng ganon, yung to have someone na makaka-relate ka, it creates some sort of feeling na gumagaan talaga yung feeling. Nagagets ko. Kasi like, every time kapag break time na parang, ang hirap ng working capital. Same. Hindi ko talaga magets yung income tax sa FAR. Same. Hindi ko talaga magets yung vanishing deductions. Same. Hanggang ngayon, ang hirap talaga ng LTCC. Same. Yung mga ganon. Yung mga... It helps. It helps. I swear. So every time during our break, kapag nag-usap kami ganun, parang na-validate kami na parang, 2 days ko na tong inaaral, di ko pa rin mag-gets. Parang, ang hirap talaga niyan eh. Ang hirap talaga niyan. It helps so much. It helps so much talaga. Para nakaka-validate siya. Like, kahit, like, to have kami-kaming magkakasamang mga friends na pare-parehong hindi rin alam kung anong nangyayari. Hindi rin alam kung anong ginagawa namin during review. Kahit na pare-pareho kaming ganun, it helps us together. I swear. Like, nakakagaan siya. Ganon. Na pare-pareho kaming naliligaw ng landas. Ganon. Ganon. Like, kahit, like, walang nag-guide sa amin kung anong tamang gawin, pero pare-pareho kaming ligaw. All of a sudden, nakakatulong siya. Nakakatulong siya. Kasi syempre, during review, hindi mo talaga maiwasan na compare yourself with others na parang, hala, bakit siya nagigets niya? Hala, bakit siya nagigets niya? Pero like, to have someone na parang naiintindihan ka na parang, oh my God, nava-validate yung stress na nararamdaman ko. Hindi ko na-feel na bobo ako kasi parang, okay, nahihirapan ka rin pala. Okay, may nakakagets pala sa akin na mahirap pala to. And also, ito rin yung napansin ko sa akin nung time na nag-aaral ako ng alone tsaka with friends. Ito yung sinasabi ko from the last episode, yung about sa screen time. So, during si Par kasi, napansin ko, ang dalas kong nag-cellphone during that time. Like, medyo, like, lagi akong online nun. Kasi nga, since mag-isa lang ako, the only way para magkaroon ng kausap is mag-open ng messenger, magtanong, mag-chat, and syempre kapag nag-open ka ng messenger, para kunwari magtatanong ka lang ng parang, uy, paano mo nakuha yung ganito? Na medyo, alam mo yun, naliligaw ka ng landas na parang, ay, nga pala, magtatanong lang ako, bigla ka napunta sa TikTok, napunta ka sa ganito, bigla ka na pa-scroll. So medyo ang hirap niyang pigilan, and ang hirap din nga na wala ka ring phone at all kasi nga parang paano kapag yung ganito kailangan mong itanong, syempre wala kang mapapagtanungan kasi wala kang kasama eh. So medyo ang dalas kong nagfo-phone nun during si Par, pero nung time na nagkaroon na ako ng friends with me, hindi na ako nagfo-phone kasi nga kapag may tanong ako, I can ask them agad with an instant. Yung alam mo yung mga question na yes or no lang na parang, uy, yung ano ba, yung kasi may mga tanong na kailangan mo lang ng confirmation eh, na parang, okay, tama. 'Di ba? May mga tanong na gano'n, 'di ba? Hindi naman lahat ng tanong kailangan lagi ng matinding elaboration eh. So, yung mga simpleng tanong na pwede kong matanong sila na parang, uy, paano ba yung, okay, gets. Gano'n. Tapos like, with an instant, hindi ko kailangan mag-phone, like, magagets ko agad siya. So, medyo mas mabilis din yung pag-aaral when I'm with them. Tapos din, yun nga, yung 'di ba nga sabi ko sa inyo, kay Natalia, binibigay ko kay Nats yung phone ko noon na, ate patago nga ng phone ko. Kasi hindi ko mapigilan mag-phone. So, ate patago ng phone ko. So, binibigay ko sa kanya yung phone ko noon. Tapos, bibigay niya sa akin kapag tapos na ako mag-aaral. Tapos, ayun, doon lang ako nagpa-phone after niya ibigay. Ayun, nakakatulong yun sa akin para magbawas ng screen time. Tapos din kasi yung feeling din nga na ayun nga kahit naman hindi ka lang basta nagtatanong ng confused ka lang with this topic, yung feeling lang din na parang may makausap, like hindi lang din kumare nagra-rant ka, yung may makausap ka lang na may makikwentuhan ka lang about the breaks or kapag pauwi or even during na parang yung may makakausap ka
yung may makausap ka, yung hindi mo need mag-phone para may makausap. So kahit yung mga moments na kunwari nasa bulsa lang yung phone ko, hindi ko pinapatago, hindi ko need magbuklat kasi nga, ayan, may nakakausap ako. Ayun, so ang laking tulong niya din with my screen time nun. Especially nangyari siya during March, which is kailangan ko na talaga mag-lock in. So, ang perfect timing niya, I would say. Tsaka rin kasi, alam nyo, when you're alone in reviewing, you are always left alone with your thoughts din talaga. Like, hindi mo rin talaga may iwasan mag-overthink. Siyempre, kapag magre-review ka, syempre ang dami mo talagang doubts with yourself, especially kapag malapit na parang kinakabahan ka, ganito ganyan. Pero ayun, to have someone with you na kasabay mo nag-aaral, you're on the same page, medyo nakakawala siya ng doubts. Hindi lang dahil na parang sinishare mo yung ganitong thoughts, but also yung nalilibang ka na may nakakausap ka, di ba? Kasi nga, syempre kapag you're alone, hindi mo talaga maiwasang talagang kulong ka talaga with your thoughts. Kasi nga, wala kang kausap kausap mo lang yung sarili mo. So medyo mas malalim yung overthinking, medyo mas malalim yung mga ganitong nafe-feel, ganyan. Pero when you are with your friends, parang not to turn yung doubts mo into something small eh. Na yung doubts mo, pwede mo siyang maging kabiruan, pwede mo siyang gawing inside jokes within your group, yung mga ganong bagay. So, ayun, oo nga, ang dami kong nasasabi and like, totoo talaga, I really needed friends during my review talaga. Kasi alam nyo, nung mga times na mag-isa ako nag-aaral sa SIPAR, yung loner lang akong nag-aaral, every time na umuwi ako nun, parang laging ang bigat, laging parang pagod, laging parang wala ng energy after, parang pahinga na after, parang every day parang drained ako talaga. Pero nung time na nagkaroon na ako ng kasama, nung time na I am here with my friends na every time na umuwi ako, ang gaan na niya. Parang naging magaan talaga yung review dahil sa kanila. Parang wala, pag umuwi ako, parang, kasi syempre pag umuwi ako, naglalakad pa kasi kami, sabay-sabay kami naglalakad pa uwi, tapos parang nagko-cross kami doon sa may Pinoval. Yun yung parang crossing point naming lahat. Like sa Pinoval, doon na kami maghihiwalay. So, between Pinakel to Pinoval, meron kaming time to like, just talk and have fun. Tapos doon kami nagtatawanan sa harap ng kalsada. So like, yung mga ganong simpleng moments din namin na, syempre, di ba, after the review, syempre, kulong. Syempre, hindi rin kami ganong nag-uusap during review. So, 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 yung little minutes na meron kami na maglalakad pa uwi, doon lang kami time na nakakapag-bonding usap ng tawa-tawa, ng hindi about sa review. Yung simple moments na yon, it like healed one of us. Grabe na like nakakatulong yun sa amin. Like kahit yung mga simpleng lakad lang na gano'n na magkakasama kami na yung pauwi, yung dala-dala mo pauwi is gumagaan siya kasi nga hindi ka left alone with a sad feeling. Hindi ka left alone with a hard feeling na, oh my God, hindi ko nagagets tong topic na to. Kasi napapalitan siya into like happiness, yung natatawa kami, yung gumagawa kami ng joke about the review, ganito ganyan. So, ayun. Oh my God, ang dami ko talagang nasasabi with it. So, I feel like parang binibigay ko na lahat. Pero, ayun, okay, magre-reserve pa ako kasi may mga susunod na episodes pa. Pero, ayun, overall, ang saya talaga magkaroon ng kaibigan during the review. Yun yung napagtanto ko. Kasi before nga, I have a feeling na parang okay, dapat hindi, mas okay na walang kaibigan kasi kapag may kaibigan ka, parang baka mahiwalay pa, lagi pang magtawanan, lagi pang mag ganito. Tapos parang syempre baka, kasi kapag mag-isa ka, parang mas mamomotivate ka para mag-focus, mas mamomotivate ka para ganto ganyan. So yung mga ganong thoughts ko pala during my first review, I was all wrong pala. 'Di ba? That's when I knew the answer na, okay, I need friends. I need friends with me talaga. Siguro din, very thankful lang talaga with all the dynamics na meron kaming lahat kasi kinailangan naming lahat yung isa't isa eh.
Dako na tayo. Okay, surprisingly, I gained a friend in CPAR too. It was during break and chinika lang nila ako from there. Then, ayun, we giggled and shared what we feel about CPAR. I was so happy that time. And ang bait nila kasi they voluntarily shared their materials with me. Hoo-hoo, it's easier for me to study now. Okay, surprisingly, nagkaroon na ako ng friend sa Sipar. After all, na loner friend ako na parang, ala, sana may mag-approach sa akin. Parang, hala, sana may mag-ampon sa akin. Sana may mag-ano sa akin. And then, one day, this was during Sir Kenneth's RFBT class. This was during the break. One day, okay, so okay, so there's this girl named Tracy. Tapos, sa harap ko kasi siya. Tapos, sa harap niya may isa pang nakaupo. Tapos, ako, mag-isa lang ako. Diba, syempre, as a loner in CPAR, mag-isa lang ako, solo ko yung isang buong upuan doon na dalawa magkadikit. Tapos, break kasi yun ng RFBT. Tapos, may isa siyang friend na nasa harap, which is, ang name is si Marian. And then, so, ayun, nag-uusap silang dalawa. Tapos, si Marian, nakita niya kasi yung notes ko. Ang dami ko kasing annotate sa may RFBT dun sa handout. Tapos bigla siyang umaano sa akin na, hala, magta-top notcher na to. Tapos ayun, that's where it started na, ayun, nagtatawanan kami. Tapos parang, ayun, nagkwentuhan na kami na parang, oo nga, nababagalan nga ako kay ano. yung mga ganun. Yung mga ganun. Tapos, ayun, they're very, very kind with me kasi talagang sila pa yung nag-offer na, oy, eto, share ko sa'yo yung ano, mga materials na parang, ano, this send ko sa'yo yung mga ganito, ganito, ganyan. Tapos like, voluntarily lang, sinabi lang nila yun. Kasi nga like, sabi ko nga na parang face-to-face nga lang ako, na tapos ayun, up until now, kausap ko pa rin sila na parang, uy, nag-start na ako sa work, na ganito, ganito, ganyan, dito ako sa company na to. Tapos si Tracy din nakasama ko ng testimonial dinner. Tapos ay inas pa nila parang like kung anong FB ko or IG ko, ganyan. Tapos wala kasi signal sa CPAR noon. Walang signal ang Globe noon. So like parang tinype lang sa notes. Parang ay ganito, ganito, ganyan. Tapos parang to be honest nga, nag-aantay ako mga ilang days. Sabi ko sana, tagal na mag-message. Parang tagal namang ano ni Tracy, parang tagal namang mag-message. Parang 2 days kong inaabangan yun na parang, ay, parang, nagreklamo pa yun. Pero ayun, oh my God, love you, sis. You're my savior during ano. Ayun, tapos ayun din, since nga nagkaroon na ako ng kausap for the CPAR, so doon ko rin natanong na parang, uy, anong ganap mo sa pre-week? Tapos parang, kumusta ka sa pre-boards? Yung nagkaroon na rin ako ng kausap kasi syempre, yung mga things na nangyayari sa CPAR, hindi ko makakausap doon yung mga friends ko sa Pinnacle. Kasi syempre, hindi naman sila makaka-relate. So, ayun, to have someone na makakausap na rin about sa mga happenings sa CPAR noon, it's very, very fun. And as someone na introverted person, introvert kasi ako, di ba? Medyo ano-ano lang ako sa TikTok, pero introvert talaga ako. So, parang, as an introvert, I'm just waiting for someone na mag-approach sa akin, na mag-adopt sa akin na isang extrovert na person to like, hi! So, ayun, very happy ko that day. Napasaya nila ako that day talaga. Na parang, oh my God. Okay, now let us go back to the diary. I'm also changing my routine. I'm ending my study na by 7 p.m. and sleep by 10 p.m. I'm reserving all energy for the month of May while also allowing myself to enjoy this journey. Thanks to my friends. Timothy, CPA. So, eto yung nangyari din sa akin sa routine ko. So, bale parang tinarget ko na okay by 7 p.m. Dati kasi parang nag-aaral ako beyond 7 p.m. pa, di ba? Ito yung sinasabi ko na parang nag-aaral pa ako after the dinner, nag-aaral pa ako, ano. Pero ito, medyo nag-cool down ako na parang, okay, by 7 p.m., ano talaga. So, parang I'm reserving my energy para sa dadating na sabak. Kasi, by that time, okay, medyo fast forward, nung time na bandang May na talaga, yun yung time na kahit linggo nag-aaral na kami. Ganun siya kalala. Kasi nga ang lapit na din eh. Tapos parang kailangan mo pagsiksikin itong mga gantong karaming nangyayari. Tapos nitong bandang March, nagre-reserve ako na energy. Okay, by 7 p.m., ganito lang muna. Okay? Dahan-dahan, dahan-dahan.
Ganon. So, ayun, medyo nakatulong din yun mag-reserve ng energy. And also, nakatulong din siya with my routine. Kasi ang routine na to is nakisabay lang ako kila Nats and Ali talaga. Sina Nats and Ali kasi sila yung mga talagang disciplined queens na talagang 8 talaga. 6 talaga. 8 mag-start. 12 talaga. 12 talagang lunch na, 1 p.m. lunch na, tapos by 1 talagang resume agad by 1. So they are the disciplined queens. Tapos like, syempre kapag may mga friends kang discipline, madadamay ka sa ganun eh. Kasi parang, well, ito yung ginagawa nila. So may kisabay ako na parang, okay, 7, uwi na kayo. Di uwi na din ako. So, ayun, nakatulong siya for me. So, ayun. So, I think that is the end of our episode. So, wait, meron pa tayong may mga selected questions tayong nga answerin. So, I think, nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin dito. I'm excited to enter this new chapter. Kasi itong chapter na to, ito na yung start na parang talagang natutuwa na ako sa pagre-review. Ito na yung start na nahanap ko na yung fun while reviewing. So, ayun, super super excited na sa mga susunod na episode kasi parang kinikwento ko na lang siya na like lumalabas na lang lahat siya sa utak ko. Ganon. Kasi nga, I remember it all too well. Ika nga ni Taylor Swift. Okay, so now mamimili na tayo ng questions sa ating mga loyal listeners. So, ayan, nagsagot na tayo ng questions. Kaya, kung may comment din kayo, comment nyo siya down below if you have any questions during my review. Ayan. Okay, so eto. Hi, Timo T. Ask ko lang how you manage yung mga madaming coverage na subjects during review. Thank you. Super favorite ko podcast mo. Super helpful and serves its purpose talaga. Okay, with the madaming coverage na subjects during review, talagang sumabay lang kasi talaga ako sa RC ko la kapag ito yung topic for the week, ito talaga for the week. Next week, dapat nakasabay ako that week. Sumabay lang talaga ako kasi parang nasa isip ko nun is parang okay, etong mga to, they are the veterans here. So, alam nila kung ano yung tamang topic na dapat pagkasyahin lang. Alam nila yung mga topic na alam nila yung parang tamang allowance sa topic kasi sila tong mga nagpapa-review every year, 2 times a year. So, naisip ko na parang, okay, I'll just trust with my RC din. And para din like nakasabay din ako, para din hindi rin ako nauuna kapag hindi rin ako masyado nauuna pag nasa klase and hindi rin ako late pag nasa klase. So, ayun. Pero I would say, hindi ko rin naman na perfect yung coverage. There are some coverage na hindi ko talaga naintindihan at all. Ganon, like coming out clear here. Pero may mga topics talaga, especially sa FAR, kasi ang dami ng FAR, may mga topics doon na hindi ko talaga sila na-gets at all. Pero ayun, nakapasa pa rin naman, 'di ba? So, ayun. Pero I make sure na nadaanan ko sila. But when it comes to like mastery, hindi ko ata na master talaga lahat. No? Medyo hindi siya possible in my case. Pero I can guarantee you na nadaanan ko siya lahat. Ganon. Sa dorm, okay, may nagtanong sa dorm mo, Timothy, saan may mura but maayos na pag-stayan during review? Okay, medyo mahirap yung ganitong question kasi parang depende rin kasi sa hanap mo. Parang, do you want it to be shared? Do you want it to be solo? Do you want it? Tapos parang syempre, besides that, meron ka pa ring budget na kailangan na parang okay, hanggang ganito lang yung limit ko when it comes to paying rent kasi mahirap talaga yung rent. So, siguro, so yung mga ganyan, feeling ko mahahanap mo na lang yan kapag hanap-hanap ka talaga on your own when it comes to like so groups or like kapag pumunta ka mismo sa Espanya at nagtanong-tanong ka banda there. Pero I think one thing I would recommend is that dapat talaga near your review center. Kahit medyo need siyang lakarin ng onte, pero dapat like near with your review center talaga. Ayun. Kasi kung mag-jeep ka pa parang medyo ano yung ganun eh. Tapos ayun, marami kasi akong considerations nung naglipat ako ng dorm. So, marami akong mga specific necessities na dapat ma-check tong mga to sa mga lilipatan ko, ganun.
Okay, ang next question is from Iki Girl. Ay, hindi ko pala nasabi yung mga question. Yung isa si Lawrence, yung isa si Chin. Okay, so yung isa si Lucky Girl. Okay, hello Tim, fellow loner review here, May 2026. Kwento mo naman, how did you stay sane sa parts na you were living alone, studying alone for 7 months, ganyan, and kahit yung sa class na wala kang kakilala, how did you stay mentally healthy for the whole 7 months? Okay, so eto na nga. So since dumating na tong episode na to, na-reveal na nga na hindi talaga ako alone. So parts of it lang alone ako. Pero during those times na alone ako, I think ang mga nakatulong talaga sa akin nun is ayun nga, yung nagfo-phone talaga ako. Kasi ayun, pero alam mo, ayun nga, once again, ito nga yung topic ng with alone and with friends. So, ayun. So ayun talaga, kapag alone talaga is being online and chatting my friends talaga na makakalayo ko kasi doon ako nakakapag-express ng ano talaga sa kanila. And also din yung, ayun, 'di ba, alam niyo man nag-study Twitter ako noon. So ayun, nakatulong din yun kasi parang sa study Twitter, parang environment siya na pare-pareho kaming nagre-review, like parang to find like an environment na lahat kayo nagre-review. Like parang naging safe space ko siya during that time na pare-pareho kami nakaka-gets, pare-pareho kami parang okay, nahihirapan yung ganito, ganyan. So, ayun, I think yun yung mga nakatulong sa akin. And also, with the right amount of, ayun, yung lagi ko namang nasasabi with my episode, yung gumagala ako with my other friends, na hindi sila nagre-review, gumagala ako with my other friends. So, ayun, nakatulong din yun sa akin every now and then. And minsan gumagala din ako mag-isa noon, nag-SM North ako mag-isa noon kasi merong UV na diretso na dumadaan sa Espanya, UV na dumidiretso pa SM North. So minsan gumagala din ako mag-isa. I treat myself and yung namamatayan na naman tayo ng ano ba? Bakit ba namamatayan ng ilaw si ano ba yun? Bakit namatayan na naman ako ng ilaw? Okay, kasi wala kasi akong lamp ngayon. Kasi nagdi-DIY ilaw lang ako kasi nga, di ba, tapusin na nga natin. So, I think yun naman na ating last question. Tingnan natin sa YouTube. Okay, I think yun naman na yung last. Diyos ko, para tuloy akong soko dito. Para akong yung sa, eyewitness na parang, Opo, opo, wala pong ginawang masama. Akong, ate, ano ba yan? So, ayun, ano ba yan? Nagpapalag na naman ako ng muli na nakikita. So, once again, so if you are watching this on YouTube, please like, comment, and subscribe. And if you're watching this on Spotify, please rate my podcast, click the follow, and comment down below, guys, in YouTube and Spotify if you have any questions during my review. And let's try to answer that sa mga susunod na episodes. And also, don't forget to follow me on all my social medias. Madali lang ako hanapin. I am TEEMOWTI. So, kung gusto niyo rin naman ng non-CPA accountancy related, ayun, nagpo-post ako ng mga living alone vlogs ko and TikTok. So, ayun, especially on Instagram, guys. So, ayun, kasi nag-story ako doon ng mga updates with my life. And join my IG broadcast channel kasi doon ako nag-update kung like nade-delay bang episode for today. Nade-delay ba? Ganun. So, ayun. Ayun, yun lang naman. So, ayun, ang pinaka-importante nyo lang namang salihan ay ang aking IG broadcast channel. So, maraming salamat if nakaabot ka hanggang dito. This has been Timo Talks. Talk to you later. Bye. Ay, parang hindi ko nasabi yung talk to you later last episode.